punong lingkod si Brother Mike C. Velarde. Kumusta na mga magnanakaw? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay! Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda, nahimay magkaiba. Pag narinig ba ng iyong salita, sasabihin mo ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Gusto ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kay El Shaddai, Kay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, siksik-liklik umaapaw ang buhay. Pag si El Shaddai ang sinunod mong tunay, tsak yun, happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkay El Shaddai, Pagkay El Shaddai sa kanya'y nagbigay, siksik-liklik umaapaw ang buhay. Pag si El Shaddai ang sinunod ng tunay, tsak yun, happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matatagumpay! Purihin, purihin ang Panginoon. Taasan yung dalawang kamay. Kayo ba'y naniniwala sa sinasabi niyo? Totoo bang blessed na blessed kayo? Anong ginagawa ng isang taong blessed? Ha? Sumasayaw. Okay, taas ang kamay, sabilang kong 3.
sasabihin nyo, I am blessed, I am blessed, I am blessed talaga. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay? Paano tayo mananatiling blessed? Ha? Paano? Sino ang ibig manatiling blessed na blessed talaga? Okay? Ang sabi ng Panginoon, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen ba? Sabihin niyo salitang pananatili. So, kung ibig niyong manatiling blessed, ang instruction dito, manatili tayo sa Panginoong Hesus at panatilihin natin ang kanyang salita sa atin. Ano ibig sabihin ng pananatili? Ha? Ibig sabihin yon, hindi palipat-lipat. Iyan ang isang salitang mahirap sundin, ano? Sa tao, naku, mahirapan tayo dyan sa pananatili, nanatiling nakikinig. Kayo ba'y nanatiling nakikinig? Nanatiling sumusunod? Ba dyan, bato-bato sa langit, ang tatamaan po nito, magalit na sa akin. Mabuti pa magalit na kayo. Ang iba dyan, paminsan-minsan, nanatili. Bakit? Ano sa tingin niyang problema? Ha? For example, dito sa gawain, ako kasi mapagmasid eh. Napagmamasdan ko yung mga taong nananatili sa pwesto nila. Kung saan sila nakaupo, doon din talaga sila upo. Amen? Palatandaan yan makakapanatili. Ibig sabihin, matandain yun. Mahalaga po yung tatandaan natin yung ating naririnig. Tatandaan natin yung ating gawain. Tatandaan natin yung ating tungkulin. Tatandaan natin yung mga patakaran na ating naririnig o pinairal sa ating gawain. Nang sa gayon, makapanatili tayo. Sapagkat kapag sinabing manatili kayo sa akin, sabi ng Panginoong Kristo, sa lahat ng pagkakataon po yun. Sa lahat ng pagkakataon. So, kaya lang, nasabi ko nga, mahirap talaga siguro sundin yan, ano? Sapagkat ang bawat isa ay may kanyang-kanyang prinsipyo sa buhay, may kanya-kanyang paniniwala, at may kanya-kanyang sinusunod. Subalit, ang sang hinahanap ng Diyos ay, sabi sa Biblia, kung anong ginawa natin sa ating kapwa, sa Diyos natin ginagawa. Amen ba? Kasi hindi naman natin talaga nakikita, nakakasama, personal, physically, ang Panginoon Kristo. But in spirit and in truth, kasama natin lagi siya. Siya na ang laging kasama. Tayo ay hindi laging kasama. Alam niyo ba yun? Si Jesus laging kasama. Pero tayo ay hindi palagi ang kasama. Gusto mo maunawaan yun? Sapagkat ang aral ngayon ay tungkol po sa panalangin tinutugon. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo mananatili sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hinginan ninyo ang lahat ng inyong maibigan.
at ipagkakaloob sa inyo. Ask whatever you wish. In other words, pwede tayo mag-wish. You can wish silently in your mind and in your heart, but the instruction is, you must ask whatever you wish. Hihingin mo kung ano yung kailangan mo. Amen ba? Ngayon, minarapat kong talakayin uli ang tungkol sa mga panalangin tinutugon sapagkat may nagtanong sa akin, Brother Mike, wika niya, bakit anya ang mga disciple ng El Shaddai? Kapag nanalangin sila, gumagaling yung pinapanalangin nila. Tulad na niya ni Brother Dante Arminta. Maraming pinapanalangin, may sakit yan. Agad-agad gumagaling. Bakit anya hindi niya mapagaling yung kanyang sarili? Hallelujah. Naitanong niyo rin ba yun? Siyempre, nitatanong natin yan. Minsan, ano? Well, anyway, susuriin natin ngayon ang mga mahalagang bagay na nakatali po doon sa panalangin tinutugon. Ang lahat na dalangin ay pinakikinggan, naririnig. Subalit, hindi lahat tinutugon. Diba? Wala naman ako nasusumpungan doon sa Biblia yung maghintay ka o saka na. Sapagkat ang Diyos, kapag tumutugon talaga. Sabi ka sa Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe in what? Believe in what? Ano yung ating paniniwalaan? Paniwala natin na may Diyos. Totoo may Diyos. Nakaririnig ating Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen ba? So, hindi mahirap sa Kanya na tugunin ang ating mga kahilingan. Ang tanong ay, bakit maraming may sakit? Nagdarasal naman. Pero hindi gumagaling. Maraming karamdaman ngayon na hindi mapagaling. Kahit na umiinom ka ng gamot, hindi gumagaling. Tulad ng diabetes. Di ba? Minimintin na lang daw yan. Tulad ng cancer. Minsan cancer napapagaling na ngayon. No? So there are so many na kahit nagdarasal, nagpapadoktor pa, umiinom pa ng gamot, bakit hindi gumagaling? Kalooban ba ng Diyos na hindi tayo gumaling? Kalooban ba? Lakasan nyo. Ano ang kalooban niya? Kalooban niya na tayo ay gumaling. Sabi sa Exodo, ako ang Diyos na nagpapagaling. Lahat ng mga karamdaman napapagaling ng Panginoon. Amen ba? Ngayon, para hindi natin mapagbintangan ang Diyos na nagtatangi o kaya hindi kaya magpagaling o pinaparusahan kaya yung mga hindi gumagaling, linawin natin yun sapagkat may nagsabi na ang Diyos daw ay hindi marunong magalit. Nagagalit din ang Diyos. Matindi pag magalit ang Panginoon. Diba? Matindi kung magalit ang Panginoon. Kaya lang, banayad siya kung magalit. In other words, mahabang panahon muna tayong pinagpapapasensyahan bago siya nagagalit. At kung magalit man, isang saglit lang. Hindi tulad ng tao na kapag nagalit, naku, habang buhay, galit. Amen ba? So, ano ang sekreto ng mga panalangin tinutugon? Hindi lang dinirinig, kundi tinutugon. Lalo na sa may sakit. Una, pananalig.
Sabi sa James chapter 5, verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. In other words, kapag ang isang tao ay nagkasakit, dalawang bagay yan. Bunga ng pagkakasala sa Diyos o pagkakasala sa kanyang kapwa o sa kanyang sarili. Kadalasan, akala natin ang kasalanang tinutukoy ay yung lang kasalanan sa Diyos at sa kapwa. Hindi. Mayroong kasalanan sa sarili. Sa sarili. Napapabayaan ang sarili. Pag pinabayaan mo ang sarili mo, yung bawal na pagkain kinain mo, nagkakasala ka sa sarili mo. O yaman nagkasala ka sa sarili mo, sino dapat patawarin mo? Sarili mo. Ang problema may mga tao rin, hindi marunong patawarin ang sarili. Haniwala kayo doon? Hindi marunong patawarin ang sarili. Anong tawag sa mga taong ganun? Matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Ang isang matinding kasalanan, isang bagay na ikinagagalit ng Diyos ay yung katigasan ng ulo. Katigasan ng ulo. Iyan ay katangian ng lahat ng tao. Kaya ang mga Israelita ay hindi po nakapasok sa lupang pangako at hindi nila nasilip ang lupang pangako for 40 years. From Egypt to Israel is only about a week's travel. 2000. Tingnan nyo si Mary and Joseph. Tatandaan nyo, pinatago ng Panginoon doon sa Ehipto nang binabalak na patayin ang bata ni Haring Herodes. So sila lang tatlo noon, naglalakad. So malapit lang Ehipto. Pero bakit hindi nakapasok ang marami nakasama ni Moses? Ang karamihan sa kanila ay namatay sa ilang, sa disyerto. Sapagkat ginagabayan sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa gabi. Yung tinatawag na haliging apoy. A pillar of cloud by night and a pillar of cloud by day. Ang pagsubaybay ng Panginoon sa kanila. Pag-araw ay tinatakpan sila ng napakakapal na ulap para hindi sila mainitan. Kaya nakatagal sila sa disyerto ng 40 long years. Lalakad na naman sila sa gabi. Sapagkat yung ulap sa araw ay nagiging haligang apoy na nangunguna sa kanila. Now, ang tanong ko ay, pinangungunahan na sila ng Diyos. Ginagabayan na sila. They have the divine protection, divine guidance, divine provision, and yet, bakit hindi sila nakarating agad sa lupang pangako at ang iba hindi nakapasok? Bakit sila nagrereklamo? Samantalang pinakita na sa kanila ng Diyos yung kapangyarihan niya. Nang sila'y walang tubig, nagpalabas ng tubig sa bato. Nang sila'y walang makain, naghulog ng mana. Amen ba? So, bakit may reklamo pa rin sila? Dahil sa katigasan ng ulo. Ang punot dulo ng lahat, hindi tayo makasunod sa patakaran, hindi natin makamtan yung ating ninanais, pangama tayo dasal na dasal, sapagkat reklamo tayo ng reklamo, sa sandaling nainitan lang ng kaunti, rereklamo na, tuwing rereklamo pa naman ang mga Israelita, umiikot yung ulap. Yung haliging apoy, sa halip na dumiritso, kumakaliwa.
ikot na naman sila. So, paikot-ikot lang sila. Kaya yung kanilang mana na inaasahan na pangako ng Diyos, a land full of milk and honey, hindi nila napasok. Dahil sa tuwing sila ay magrereklamo, bunga ng katigasan ng kanilang ulo, nagbabago ang direksyon ng paggabay. Pero sa totoo, hindi tayo minsan iniiwan ng Diyos. Amen ba? Hindi tayo minsan iniiwan ng Diyos. Kaya lang hindi natin nakikita at nalalaman ang kanyang patnubay, nahuli, sapagkat hindi tayo nananatiling nakasunod sa Kanya. Hindi tayo nanatiling siyang ating pinakikinggan. Hindi nanatili sa atin ang Kanyang salita. Nasunod niya ba? Now, bakit hindi makapanatili? Dahil sa katigasan ng ulo. Anong solusyon sa matigas na ulo? Ha? Alam mo kasi pag sinabing matigas ang ulo, matigas ang puso noon. Ha? Pag sinabing matigas ang ulo, matigas ang puso noon. Kasi magpartner ang dalawang yan eh. Isip at puso. Nasusundan niyo ba? Kasi pag masama ang loob mo, galit ka. Yung isip mo, gusto mag-umentado. Gusto mag-rebelde. Ang problema natin, hindi natin alam, sa tuwing re-rebelde tayo, may kaukulang parusa tayong tinatanggap na naruroon na sa pasimula pa. Nasundan niyo? So, paano tayo ngayon tutugunin ng Panginoon? Ganong naniniwala tayo, pero hindi naman tayo sumusunod. Hindi natin pinanatili ang salita ng Diyos sa ating isip at puso. Paano? Kalimutan daw ang sarili. Ayan ang pinaka-common na expression sa mga nag-aaral ng Biblia. Kalimutan ang sarili kung ibig mong sumunod kay Jesus. Problema, walang nakakagawa niyan. Kasama ko. Kasama si Pedro. Wala talaga nakakalimot sa sarili. Totoo hindi? Sino sa inyo nakakalimot sa sarili? Pag nakalimot na kayo sa sarili, nasa senior moments na kayo. Amen ba? Nasa senior moments na tayo niyan. Amen? Kaya lang, ito po may sikreto. Para mapagtagumpayan natin ang ating katigasan ng ulo, isang bagay ang dapat nating gawin. At kapag nagawa natin ito, matutulad tayo sa Panginoong Kristo. Nanatili siya sa mission na binigay sa kanya ng Kaama. Wala siyang ginawa kundi ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Ano yun? At tunay na makakalimutan mo ang sarili mo. Alang-alang sa mithi no makasunod kay Kristo. Kung magagawa mong isang bagay na ito, sino makakahula? Ha? Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Amen ba? Si Jesus, bagamat Diyos, nagpakatao, nagpakumbaba. At dahil sa kanyang kababaang loob, nakuha niyang sumunod sa Ama hanggang kamatayan. At hindi lang basta kamatayan, hanggang kamatayan sa cross. Amen? Maliban na tayo ay matutong magpakumbaba, ibig sabihin, ituring mong mas mahalagang iba kaysa sayo. Ituring mong mas superior sayo kaysa sayo. Amen? Sapagkat kapag kinonsider mo ang sarili mong superior ka sa lahat,
hindi ka matututong sumunod sa kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, para ang ating mga panalangin ay tugunin, una, manalig tayo sa Diyos. Pangalawa, kung mananalangin tayo, panalangin may pananalig talaga. Amen? Kaya ka nagdarasal, sapat naniniwala kang magagawa ng Diyos yung hiningi mo. Amen ba? Marami nang nagdasal na may pananalig. Subalit hindi pa rin nakukuha yung hinahanap niya. Sino sa inyong may marunong kahilingan sa prayer request na matagal na, pero hindi pa dumarating? Totoo lang, taas ang kamay. Kayo ba naniniwalang kung makikinig kayo ngayon at susundin nyo ang instruction dito, darating ang hinihingi nyo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, so the first is, you must really have faith in God. Hindi lang panghuli ang Diyos. Kung wala nang magagawa ang doktor, kung magagawa ng tao, saka tayo lalapit sa Panginoon. Hindi. Sa lahat ng bagay, ang Panginoon muna. Diyos muna ang unang nalapitan natin. Amen? Kung mayroon tayong pakikinggan, ang tinig muna ng Diyos ang ating pakikinggan. Kung mayroon tayong paniniwalaan, yung sinabi ng tao at yung sinabi ng Diyos, yung sinabi ng Diyos ang ating paniwalaan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Second is katapatan. Katapatan o pananatili. Yamang nanalig ka na rin at naranasan mo na rin ang kagandahang loob ng Diyos, bakit hindi tayo makapanatili sa Kanya? For example, gagamitan natin ng mga halimbawang madaling tandaan. No? Ang Diyos kapag nangako, tinutupad. Hindi niya yun iniiwasan. Kapag may sinabi ang Diyos, sabi sa Aklat ng Bilang, Kanyang ginagawa. Pag sinabi niyang, sa Martes, pagpapalain kita. Tsak yun, pagpapalain ka. Amen? Ang tao naman na ganito, Lord, pagpalain mo lang ako, ito naman ang gagawin ko. Pinagpala. Ginawa ba yung sinabi niya? Yan ang problema natin. Hindi tayo tapat. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang tao ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Narinig ngayon? At kung may hilahel ay sasakluluhan. Ang kondisyon doon, aking ililigtas ang tapat sa akin. Pag sila'y tumawag, diringgin ko sila. Diringgin. Kaya naririnig tayo. Kung narinig tayo, bakit hindi dumarating? Bakit hindi dumarating? Bakit? May kulang. Sino may kulang? Ang Diyos o ang tao? Ang tao. Yan ang alamin natin ngayon, isa-isa, kung ano ang sangkap ng panalangin. Di lang basta dinirinig ng Diyos, kundi tinutugon ng Diyos ang kanyang kahilingan. Amen? So, una is pananalig. Na walang pag-aalinlangan, na ang Diyos naririyan, may magagawa ang Diyos, at gagawin ng Diyos yung makabubuti sa atin. Pangalawa is, ang hinahanap niya ay pananalig na tapat. Pananalig na tapat. Hindi lang pananalig na tumatapat. Karamihan ng pananalig tumatapat. Kasi may hinihingi. Di ba? Hindi kailangan pananalig na tapat. Ang tanong ay, ano ba, Brother Mike, yung
pananalig na tapat. Babalik tayo dun sa salitang pananatili. Kung tapat ka, manatili ka. Diba? Kung tapat ka sa asawa mo, hindi ka pwedeng manligaw sa iba. Kahit na isang saglit lang. Ang tawag doon kasi, dinadaya mo siya. Sa Amerika, ang tawag dyan, you cheated me. Pag nahuli niya sa iba, you cheated me. Hindi pwede yun. Kailangan tapat. Pag sinabing tapat, tapat tayo sa lahat ng bagay sa Diyos at sa ating kapwa at sa ating sarili. Amen? Sabi sa Biblia, ang Diyos ay hindi madadaya ng tao. Kung ano ang ating tinanim, siyang ating aanihin. Amen? Okay. So, pangalawang sangkap ay pananatili. Sabi ni Jesus, kung manatili kayo sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen? So, pananatili. Ang unang kasalanan ng tao doon sa lamanan ay hindi sila nanatili sa sinabi ng Diyos. Napaglalangan sila noong ahas. May sinabi din ang ahas tungkol doon sa sinabi ng Diyos. Mas pinaniwalaan nila yung sinabi ng ahas na makabubuti sa kanila kaysa doon sa sinabi ng Diyos. So in other words, hindi sila naging tapat sa Panginoon. Amen ba? Sabi niyo, tapat. Ito pong aking dalangin. Sa lahat na nakikinig ngayon, lalo kayong naririto sa loob ng El Shaddai International House of Prayer, at kayo man nakikinig sa inyong tahanan, sa inyong sasakyan, saan man kayo naroroon sulok ng daigdig, tandaan niyo ito. Pag itong aral na ito ay yung tinandaan at sinunod at isinabuhay, wala kayong hihingin na hindi sa inyo ibibigay ng Diyos. John chapter 15 verses 4 to 7 says, remain in me and I will remain in you. So yung panatili sa atin ng Panginoon, nasa atin din pala. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. Yan. Third, pangatlong, ito. Pag nagawa niyo ito, nagawa niyo yung una, pangalawa. Pag nagawa niyo yung pangatlo, malapit na kayo yumaman. Malapit kayo yumaman. At ano mang karamdaman niyo, gagaling ngayong gabi. Amen? Sabihin niyo, ano yun? Hulaan niyo. Kung ano yun. Anong ikapo? Ikaw naman dyan. Bagong taon, ikapo, pinaalala mo sa akin. Obedience to the word. Pagsunod sa salita o pagsasabuhay ng salita ng Diyos na ating napakinggan. Amen ba? Halimbawa, ngayong gabi, mayroon isang masakit na salita na ating narinig pa ulit-ulit. Masakit sa totoo yun, sa tinatamaan. Yung katigasan ng ulo. Katigasan ng ulo. Ngayon, ang solusyon sa katigasan ng ulo, tinuro ko sa inyo, pagpapakumbaba. Paano mo patutunayan na ikaw ay nagpapakumbaba? Kung sinong taong pinagkukulan mong hinamon mo sa loob-loob mo at kinalaban mo sa sinabi niya, lapitan mo siya. Huwag ka na maghintay na ipatawag pa. Lapitan mo siya, magtapat ka nung ginawa mong labag sa kalooban niya.
Sa Diyos ka nagkamali, nagkasala, lumapit ka sa Panginoon. No? Pero natatandaan niyo yung alibughang anak? Alibughang anak? Anong sabi niya nung makapag-isip-isip siya? Ito nga palang kailangan din natin, no? Kasi kahit na gusto nating makasunod sa kalooban ng Diyos, pag hindi tayo nag-isip-isip, hindi natin makikilala ganap yung ating sarili. Tumatanda tayo, wala tayong natatandaan. Amen ba? Kaya walang pagbabago sa ating buhay. Ako'y naniniwala na walang sakit na hindi mapapagaling ang Diyos. Maski yung sinabi ng doktor na tapos na yan, wala nang pag-asa yan. Pag ang taong nakikinig ay na may sakit na sinabihan ng doktor walang pag-asa, at ito'y sinabuhay niya, magugulat kayo. Magpupuri sa Diyos yun. Sapagkat ang tawag doon ay may himala siyang tatanggapin sa buhay. Amen? So, all those na terminal na ang karamdaman, kalagayan sa buhay, what you need is a miracle. And I always say, miracles are forever, but they don't just happen. You have to make it happen. Amen ba? Kahit na yung diabetes mo, na kinatandaan mo na, tandaan mo ito, ang unang hakbang ay pagpapakumbaba. Pag nagawa mo ito, God will make a way for you. Gagaling ka. Third is obedience to the word. Pagsasabuhay. 1 John chapter 3 verses 21-24 says, Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask because we obey His commands and do what pleases Him. And this is His command, to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. Those who obey His commands live in Him and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesus at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Jesus. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. At nanatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili sa atin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So tandaan nyo inaisa-isa ko yung mga sangkap ng panalangin tinutugon ng Panginoon. Tatandaan nyo, with God, nothing is impossible. But there are conditions to His blessings. May condition po doon. Fourth is fruit-bearing. Pamumunga. Hindi tayo basta niligtas ng Diyos para sa sarili lamang. Kailangan tayo ay mamunga. Mamunga, ibig sabihin, sikapin mo namang yung kasambahay mo ay makapasok sa karya ng Diyos. Sa pamagitan ng buhay na ipinakikita mo sa Kanya. Sikapin mo na yung mga kaaway mo dati ay maging kaibigan mo at maisama mo sa El Shaddai. Amen? Kayong naririto ngayon sa araw ng Martes na ito, anong pitsa ngayon? January 12. January 12 lang pala. Pumirman ako ng mga checking sweldo kanina. Maaga itong mga aking accountant magawa ng pansweldo. Akala ko tuloy, January 15 na ngayon. So anyway,
Ayan. Bago dumating ang ating 32nd anniversary sa August, and that will be my 77th birthday. Wow na, no? 77 na, no? Kailangan lahat na pagpapalayan ngayon mamunga. Kailangan ang house of prayer tuwing Martes punong-puno na. Amen ba? Ibig sabihin nun, hindi lang sarili mo ibabalik mo dito. Ha? Kailangan mayroon kang naakay araw-araw o linggo-linggo. Kahit isa man lang, isang Martes. Hahanapin ng Diyos sa inyo yun. Kaya ako, mula nang ako'y tawagin at magising sa katotohanan, sinikap ko po sa panalangin at sa paggawa na makilala ang Diyos na nagligtas sa akin sa Philippine Heart Center ng maraming tao. Kasama na kayo roon. Kasama na kayo roon. Amen? Kaya naman, kahit anong hingin ko, iniisip ko lang, dumarating na. Amen ba? Ako, iniisip ko ngayong gabi, lahat na nakikinig, pagpapalain talaga. Yeah. Diba? Pakinggan niyo ito. John chapter 15, verses 16 to 17. Jesus said, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name." Narin yun? Hindi niya kayong pumili sa akin. Kaya kayo naririto. Ako ang pumili sa inyo at humirang sa inyo, sabi ng Panginoon, at papupuntahin ko kayo sa bawat sulok ng daigdig. Sa gustong bansa niyong mapuntahan, dadalhin kayo ng Panginoon doon. Amen? At marami na ngayon yan. Yung mga answered prayer dito, mayroon na sa Amerika, nasa Europa, nasa Australia, sa iba't ibang bansa naroon sila at sila'y nakikinig noon. Umi-amen din sila ngayon sa kanilang pinakikinggan. Bakit? Kayo naririyan sapagkat Jesus has appointed you to go. Humayo kayo. Huwag nating isipin yung ibang bansa. Kapitbahay na lang. I am appointing you, sabi ni Jesus, I choose you tonight in appointing you to go to your neighbors tomorrow. Tell your neighbors that Jesus is alive. Tell your neighbors that Jesus heals. Hanggang ngayon nagpapagaling ang Panginoon sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen ba? At hindi lang yun. Jesus provides all our needs. Lahat ng ating kailangan. Yun. Nasa kamay nyo. Di pupunta kasi inyong kapitbahay. Kaibigan, sasabihin nyo, Jesus provides. Jesus heals. Jesus forgives. Pagkatapos, sasabihin ng pinuntahan nyo, alam nyo, wala akong pagkain ngayon. Mabibigyan ba ako ng Jesus mo? Anong sagawin mo? Bibigyan mo. Sapagat ikaw appointed ni Jesus na pumunta doon para magbigay ng kailangan niya. Amen ba? Huwag mo sasabihin, wala ko nito. Hindi. Yung wala ka, si Jesus mayroon. Amen? So when you go, handa ka. Amen ba? Hindi mo pwedeng talikuran o tanggihan yung nangangailangan ng tulong sa iyo. Bakit? Paano makukumbinsi yun na talagang si Jesus ay kasama mo? Di ba mo? Ay paano, Brother Mike, kung wala akong dala talaga nung sandaling yun? Di sabihin mo, tumingala ka sa langit, sabi mo, Lord, bigyan mo naman ito. Pakita mo sa kanya, sabi mo, Sister, taas ang kamay natin. Manalangin tayo.
Pikit mo ang mata mo. Oh. Pagdilat nyo, may dumarating sa isang sister. Padala ng Panginoon, mayroon nung kailangan niya. Amen ba? Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Fifth, tatandaan nyo na, ano yung pang-apat? Fruit bearing. Kailangan mamunga tayo ng sagana. Fifth, pakikipag-isa at pagkakaisa. Pakikipag-isa sa Panginoon at sa ating kapwa. Amen ba? Saan niyo masusumpungan yan? Iyan yung ipinakita sa atin ng Panginoon dito at ito po ay by word na ng mga taga-El-Shaddai. Nararanasan nila ito. Saan man may dalawa na nagkakaisa sa paghingi sa kanilang panalangin, tiyak ibibigay ng Diyos ang kanilang kahilingan. Amen? Iyon ang sinasabi natin. Pag sinabi mong 1 + 1 = 3, Lord, help me. Power, power, power. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Kapangyarihan ito. Power, power, power. Kasama natin ang Diyos. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Kapangyarihan ito. Power, power, power. Kasama natin ang Diyos. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa Kaniyang salita na kung saan dalawa o tatlo'y nagkakaisa. Sa Kanyang ngalan si El Shaddai ay laging kasama. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Kapangyarihan ito. Power, power, power. Kasama natin ang Diyos. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Kapangyarihan ito. Power, power, power. Kasama natin ang Diyos. Manalig ka at ang buhay may pagpapalain. Makakamit mo ang lahat ng iyong hinihingin. Pagsubok man darating sa ating buhay, huwag mag-alala, si El Shaddai ay laging karamay. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Kapangyarihan ito. Power. Kasama natin ang Diyos. 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 3. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay. Sabi niyo okay. Sabi ang salitang pakikipag-isa, pagkakaisa. Okay, what? Anong sa Tagalog yung, anong pumuputol sa pagkakaisa? Pag sinabi nagkakaisa, nagkakaisa talaga. Pero ang pagkakaisa niyan, maaaring maputol yan. At pag hindi natin naingatan yung pagputol na yan, magkakahiwa-hiwalayan. Ano ngayon? Para tayo manatiling nagkakaisa sa ating panalangin at pananampalataya, ano ang ating dapat gawin? Ito po yung mensahe ng Pasko. The central message of Christmas is healing and restoration of relationship. Restoration of broken relationship. Sapagkat once our relationships are broken o is broken,
Wala tayong pagkakaisa. Maaari nagkakasama-sama tayo sa panalangin, pero wala doon yung pagkakaisa. Yung hinahanap pagkakaisa, kaisa mo ang Diyos, kaisa mo yung iyong kapwa. In other words, kung ano man ang na nakaraan na naging sanhi ng inyong samaan ng loob, lihim lang, di ba? Alay, gawan natin ng paraan, na maidugtong muli yung naputol na samahan. Amen? Bakit mahinga ang amen dyan? So unless we are able to do that, balakid yan sa ating mga panalangin. Para yung telepono, na wala ng ano. Hindi ka na makatawag. Anong ibig sabihin yun? Hindi na konektado, di ba? Wala na koneksyon. Bakit? Wala ka ng SIM card siguro. O wala ka ng load. Di ba? Nakonsumo na. Anong dapat mo gawin? Mag-reload ka. Amen? So, mahalaga po yung pakikipagkasundo. Mabuti na yung namumuhay tayong wala tayong kasamaan ng loob. Naalalahanin. Ano mang oras tayo mga ilangan, buntong hininga mo lang, tutugunin ka na ng Diyos. Amen? Kaya, kung sino man dyan sa inyo ang may sama ng loob sa akin, magtapat na sa akin, patatawarin ko naman kayo. At itutubog ko lang kayo dyan sa healing pool. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sixth, ito sangkap ng panalangin tinutugon. Then, gusto niyo tugunin mga panalangin niyo? Yung may panalangin niya na magkasawa, kahit 50 na magkakasawa ngayon. Amen ba? Basta masunod mo itong aral na ito. Sixth is perseverance. Perseverance. Overcoming all obstacles. Don't give up when your faith is being tested. Ang pananampalataya ay tulad ng ginto na dinadarang sa apoy para lumabas yung tunay na ginto. Ganyan din ang ating pananampalataya. Kaya hindi dumarating yung ating mga kahilingan sapagkat yung ating pananampalataya ay hilaw. Hilaw pa. Dadaan yan sa sari-saring pagsubok. Yung makaramdaman na hindi gumagaling, isa yan sa mga pagsubok ng pananampalataya. Mayroon dyan mga taong, talaga namang walang Diyos, hindi nga ako pinagagaling eh. Ay, hindi ka nagagaling talaga pag sinabi mo yan. Amen? Sapagkat pinatay mo na yung pananampalataya, in fact, aabutin natin yun sa ano. May isang babae, ayon kay Matthew, according to the Gospel, written by Matthew, chapter 15, verses 21-28. May isang nanay na Kananiya na lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong. Pero gaputok man, hindi kumibo si Jesus. Hindi niya pinansin. Paulit-ulit, hindi niya pinansin. Diba? Tingnan niyo ito. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. In other words, hindi lang minsan siya sumigaw. Tuloy-tuloy ang sigaw ng aling ito. Hindi naman siya pinapansin ng Panginoon. Kaya sabi ng mga alagad, Lord naman, palayasin mo na nga yan. Ang iingay matagay sa day na yan. Sigawan niya.
Hallelujah. Ito pa ang sinabi ng Panginoon. Jesus answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him, Lord, help me, she said. So nang sabihin ng mga alagad sa Panginoon, sabi niya, palayasin mo na yan. Lord, sabi niya, ingay. Alam mo, sinabi ng Panginoon na naririnig ng babae, wala akong magagawa sa babae yan sapagkat ang utos sa akin ay doon sa nawawalang tupa ng Israel. Ay hindi naman kabilang sa lahi ng Israel yung babaeng yan. Pero anong ginawa ng babae? Umalis ba? Sumuko ba? Hindi. Sabi dito, the woman came and knelt before him. Lalong lumapit. Lalong lumapit. May kasabihan, ang taong nagigipit, sa patalim daw gumakapit. Patay ka doon. Ito ginigipit na babaeng ito. Sa kanino lumapit? Sa Panginoon lumapit. Lalo siyang lumapit. Amen ba? So the woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Jesus replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Sabi ng Panginoon, hindi tama na yung pagkain ng mga anak ay itapon sa tuta, sa aso. Tingnan niyo yan, ha? Na binabasok ito. Kawawa naman itong babaeng ito. Itinuring sa aso. Diba, no? Sinabi niya, hindi pwede. Sabi niya, akin dalang pagkain dito para lang sa mga anak ko. Hindi sa mga asong tulad mo. Umiyak si babae? Paano niyo alam? Wala naman kayo nun eh. Ang bibilis niya sumagot eh. Ako ka, hindi ko alam eh. Tingnan natin, pakinggan mo natin. Ito, humarap ang babae sa Panginoon. Yes, Lord, she said. Totoo yan, Panginoon. But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered the woman, Woman, you have great faith. Your request is granted. Kasi, may mga taong 7 taon na nanalangin, tumigil na eh. Total, 7 tigil na. Hindi, tuloy lang. Tuloy lang. Kapag hindi dumarating, pakinggan niyo muli ang aral na ito. Suriin, saan doon sa 7 ito, tayo nagkukulang. Somewhere, somehow, may kulang. Ngayon, gusto ng Diyos, ng Panginoon, ma-perfect tayo. Yung ating panampalataya ay maging tunay. Maging great. Sabi ng Panginoon, you have great faith, woman. Your request is granted. Napatunayan mong ikaw ay tunay na nananalig sa akin. Sa tingin nyo, saan doon, ano ang sinabi ng babae na nagpatunay na siya ay may pananampalataya? Pakinggan nyo ito. Ulitin natin, ha? Kasi itong susunod, nandito na eh. Jesus replied, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Yes, Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Totoo yun, Lord, sabi ng babae, totoo yung Panginoon. Pero tuta man, nasisiyahan ng kumain sa mga mumong na nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin, sabi ng babae sa Panginoon, Lord, pwede ba kahit kaunting pagtingin? Kahit kaunting pagtingin, gagaling na ang aking anak. Kahit kaunti lang. At saka, yung doon sa tinanggap ng babae yung tawag sa kanya, turing sa kanyang aso. Alam mo kung bakit? Ang aso ay isang pinakatapat
na alagang hayop. One of the faithful animals that you can have is the dog. At ang katapatan ng aso ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Sabi ng babae, hindi kita iiwan, Lord. Kahit na ako iturin mong aso man, kakainin yung mumong na nalaglag sa kanyang sapag ng kanyang Panginoon. Nakumbinsi ang Panginoon. Alam nyo, alam nyo na, may prayer request ba kayo? Okay, labas nyo. Kayo ba'y naniniwalang iyan ay tutugunin? Hindi lang pakikindihan ko dito tutugunin. Amen ba? Okay. Taas ang kamay nyo. Taas ang nyo. Now, I'll give you for the first time instruction about that prayer request. Tingnan natin kung masusunod nyo. Tulad ng babaeng ito. Walang mangunguliktang disciple dyan. Pagkatapos ng ating gawain, ihulog nyo dyan sa Covenant Corner. You pass by that corner, dyan ihulog at dyan na lang dadamputin ang ating mga collector na disciple. Amen ba? That is if kung nakinig kayo. Kung nakinig kayo at gusto nyong tugunin ang kahilingan nyo, hindi ko pa ikutin ang magkukulikta ng iyong prayer request. Doon na lang sila maghahantay doon sa may Covenant Corner on my right side dito. Tingnan nyo yan and don't just drop your prayer request. Say a word. Mag-iwang kayo ng salita sa Panginoon. Sapagkat yung pampito ay tungkol po yun sa ating sasabihin. Okay? Sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa lahat ng inyong pangaral sa amin. Ngayon, alam ko na kung bakit marami akong kahilingang hindi dumarating. Ngayon, aking pagsisikapang manatili sa aking puso at isipan ang aral na aking narinig. Pagsisikapan ko rin na ito ay manatili sa akin at masunod ko sa lahat ng panahon. Sa ngalan mo, Jesus, ako po ay nananalig na anuman ang karamdaman sa aking katawan na hindi ko alam, ngayon din, wala na. Magaling na. Magaling na ako sa ngalan ni Jesus. At lahat ng aking kahilingang di pa dumarating ay dumating na ngayon. Amen? Amen. Okay, you may be seated at magsisimula na tayo. Nasa introduction pa lang ako eh. Nasaan na tayo? Pang-anim. Perseverance. Walang urungan. Panampalatayang matatag. Si Abraham, tumatag ang kanyang panampalataya dahil sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. Amen? And finally, Anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita? Salamat ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng likod niyang pinakala. Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally,
ay hindi alintana. Ako'y Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. sa mga kamay, finally, Finally, ako ngayon'y malaya na. ako ngayon'y malaya na. Finally, Sumigaw ang lahat ng mayaman. ako ngayon'y mayaman na. Finally, Lumundag ang magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. finally, And finally, finally, ngayon'y may bagong buhay. ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Sumigaw ang mga tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, And finally, 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 sabay-sabay. finally. Purihin ang Panginoon. Finally, the last but not the least. So, anim na ating napakinggan na sangkap ng panalangin tinutugon. Kung masunod natin yon, alam mo na sunod na yung anim na yon. Di pa rin dumarating. Nandito sa pampito ang problema. Ano yon? Ha? Ano sa tingin nyo? Ha? Ano ikapo? Ako'y naniniwalang lahat kayo nag-iikapo na eh. Kaya lang, kahit nag-iikapo na, hindi pa rin dumarating. Alam niyo kung bakit? Andito sa pampito. The last but not the least are the words we speak before, during, and after we have prayed. Ang salitang ating binabanggit, winiwika, bago manalangin, at sa panahon ng panalangin, at pagkatapos manalangin, mahalaga po yan. Napakahalaga. Iyon ang magbibigay ng mabilis na pagdating o dili kaya hindi darating. Bakit? Iyon ang maaring pumatay o bumuhay ng ating pananampalataya. Nasundan niyo ba? Okay. Saan niyo masumpungan yan? Mark chapter 11 verses 21-24. Makinig kayo. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Jesus said, have faith in God. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Therefore, verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Past tense. Believe that you have received it, and it will be yours. Okay. Salita. Salita. Tayo kasi, hindi maingat sa ating sinasabi. Basta salita tayo ng salita. No? Na parang wala tayong direksyon sa buhay. Na para bang walang Diyos na nakikinig. Tatandaan nyo, sa lahat ng panahon, mag-isa ka o nasa prayer meeting, lahat na iniisip mo at sinasabi mo, naririnig ng Diyos, nalalaman ng Diyos. Amen? Ang panalangin may pananalig ay walang halong pag-aalinlangan. Kagaya sa Tagalog, sana. Sana. Anong ibig sabihin ng sana? Walang katiyakan. Walang katiyakan. Pagkatapos manalangin, tinukso. May nakausap.
ikaw naman. Dasal ka ng dasal. Ha? Wala man nangyari sa dasal mo. Ikaw, patapos nagsabi mo, oo nga. Patay. Patay na. Diba? Hindi kasi tayo nag-iingat sa ating sinasabi andyan na, malapit nang dumating. Narinig yung sinabi mo. Ibang sabi ng anghel, ay, taka, muna mo. Wala palang pananalig ito diba? So, what's your words? In simple conversation, ito tandaan niyo po, lalo sa mga nampalataya, tatandaan niyo, ang nasusulat. Saan man may dalawa na nagsasama dahil kay Jesus, kasama nila si Jesus. Amen ba? Kasi, so, maski sa casual conversation, total, wala naman tayo sa simbahan, wala naman tayo sa prayer meeting, nasa sinihan tayo. Ayun. Anywhere, kahit saan naroroon, kasama natin ang Diyos. Naririnig tayo ng Panginoon. Kaya kailangan, bukang bibig natin, mga salitang may pananalig sa Diyos. Walang pag-aalinlangan na anumang kahirap ang ating kailangan, darating at pararatingin sa atin ng Panginoon. Amen ba? Tatanungin ko kayo, nakinig ba kayo? Okay? Natatandaan niyo yung mga narinig niyo? Tanong. May kahilingan kayo ngayon, di ba? Ano ang sinabi niyo nang ihulog niyo ang inyong prayer request doon? Ihulog niyo, anong sasabihin niyo pag hulog niyo? At doon sa mga, anong salita ang may pananampalataya? Sabi ko na sa inyo, kailan turuan talaga kayo Taas ang kamay nyo. Tuturuan ko na kayo. Ito ang salitang walang alinlangan. Simple lang. Paghulog nyo, sasabihin nyo, thank you, Lord. Sabi sa Biblia, panalangin may pasasalamat sapagkat nariyan na. Amen ba? Okay, find your partner. Find your partner. Okay. Ang unang sasabihin mo, nakinig ka ba? Okay, 1 plus 1. Okay. Pangalawa, sasabihin mo yung sagot doon sa tanong mo. Anong sasagot mo? Nakinig. Nakinig. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Kung nakinig kayo at naunawaan nyo ang aral, ano ang huling salitang sasabihin mo sa partner mo? Sasabihin mo, salamat sa Diyos. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Pwede ng Panginoon. Taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Alam mo kung bakit salamat sa Diyos? Sapagkat kung totoong nakinig ka, tinugon ang kahilingan mo. Amen. At kung totoong nakinig ka, susundin mo ang lahat ng narinig mo. Amen. O pagtapon ko sa inyo, na isisigaw nyo. Salamat sa Diyos. Amen ba? Salamat
Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Jesus. Bless us all. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin. Tulad mo,